Mga kapatid sa pananampalataya, bumabati po kami ng isang magandang gabi sa lahat. Kagaya po na mga nangyayari sa ating kapanahunan, lalong-lalo na po ang mga nagiging kabalisahan ng mga tao na ayon lang din sa mga ikinikwento ng kapwa natin tao, ay bibigyan po yan ng solusyon ng pastor ng kaliwanagan, ayon sa pahayag ng mga banal na espiritu na ipinagkaloob sa kanya sa kapanahunang ito. Ito po ang unang kabanata ngayong February. Anong petsa ngayon? 19. February 19. Narito po ang unang sugo, ang sugo ng Diyos na buhay na magbibigay ng kaliwanagan ayon sa mga karamdaman na ipinalaganap ngayon sa ating kapanahunan, at higit sa lahat, ang magbibigay daan patungo sa tunay na pananampalataya na siyang tanging magiging kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Narito po ang unang sugo, ang sugo ng tipan. Sa ating kapanahonan ganyan. Okay, sinabi mo na eh. Alis ka dyan, pamayan. Well, babatiin ko sana kayo ng magandang umaga. Pero wala pang magandang umaga dahil kasalukuyan dilim na naglaganap na sa mundo ibabaw. Baha, lindol, apoy, sunog, sakit. Yan ang problema ninyo. Pero ang solusyon niyan ay isa lang. Tandaan nyo ha, Diyos lang ang solusyon niyan sa mga sakit na yan. Kaya yung mga sakit na yan, ipinairal ng Diyos na sinabi niya sa akin noon pa na magpapasapit na sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasang doktor na yan. Dahil ang dengue nung nakaraan na maraming namatay na kabataan, ngayon, pairalin naman yung dengue. Tapos, vaccine na naman para sa dengue. Tama, mag-ingat-ingat kayo dyan. Para baka kapamakan ng maraming kabataan. Kaya nirekomenda ko sa inyo ang Panginoon, ang Diyos mismo na manggagamot. Anumang sakit nyo, pagagalingin niya. Dahil yan ang ginawa ni Jesus nung panahon niya. Basahin mo. Alin, Exodo o Mateo? Matthew 23. Lahat ng Mateo mula 4 mula 23. Yan ang panahon niya ha. Manggagamot siya noon. Ngayon, kaluluwa na siya o espiritu. Yung pa rin ang kapangyarihan niya na ibinibigay na sa amin para gumaling kayo. Dahil sakit na yan, wala kayong maintindihan. Kaya yung publicity niyo ay fake news lahat yan. Lahat ng gamot ninyo, fake lahat yan. Tandaan nyo ha, ang gamot, walang iba kundi si Jesus na Panginoon ninyo. Sibasahin mo na. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, kung nangyari ng panahon niya, mangyayari din sa panahon natin. Dalhin nyo lang dito yung mga masakit. Lalo sinasabi yung dengue. Dahil ang dengue, alam ko, walang kalutasan sa inyo. Dahil nyo alam ang kauluan ng dengue. Dengue lang ang pangalan niya. Pinagbintangan nyo lahat ng lamok. Ha? Ang Diyos ang nagbigay ng sakit na yan. Tandaan nyo, siya rin ang mag-aalis yan. Aklat ng Exodo 15:26. Yung muna, Matthew 4:23. Diretso pa yon. Dahil yung naganap doon, magaganap din ngayon dahil marami na dumating na pasyente na hindi mapagaling ng mga doktor. Tandaan nyo ha, dito gumagaling sila sa kamay lang ng Diyos. Tandaan nyo. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadala sa kanyang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Nangyari rin sa amin dito, maraming sakit na sari-sari dinadala rito. Kahapon lang, 2 grupo ang dumating at bukas gagamutin namin dyan sa Maynila. Tandaan nyo ha, kain lang ang kailangan niya dahil yung tinatawag nyo dengue na yan, pangalan lang na sakit na pinangalan ng mga doktor.
Pero yan ay salot. Tandaan nyo ha, na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Sinabi ko na sa inyo nung unang Facebook ko, salot lang yan na nakatala doon sa 28:58 ng Deuteronomio. panahon pa ni Moses. Sakit na yan, tandaan nyo, na hindi mapapagaling ng dalubhasa. Kaya si Moses noon, pinapagaling niya lahat yan. Kaya dinadala sa kanya ang lahat na may sakit. Dahil si Moses, ermitan nyo kung tawagin nyo, dahil sa bundok, nanggagamot ng lahat ng uri sakit. At ipinasan niya yung kay Jesucristo noong panahon niya. At pinasa rin sa amin yung kapangyarihan yan sa panahon natin. Tandaan nyo, sige, doon na sa 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang Continue ka mo. kung hindi nyo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang kayo'y matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan, ang Panginoon mong Diyos, kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo at ang salot sa inyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O, yan lang sinasabi yung COVID-19. Ang dami nang matay. Maskara pa kayo ng maskara. Walang silbi yung maskara yan. Face mask. Face mask. Ngayon, pag medyasin na naman ninyo mga kabataan, dahil sabi nyo, kinagat ng lamok. Hindi galing sa lamok yan, tandaan nyo. Galing sa Diyos yan, na sakit. Sige, talo mo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal. Alam niyo, maibuwal, mamamatay. Dahil yung mga sakit na yan, nasalot, hindi mapagaling na mga doktor yan. Kahit na gawin yung x-ray, hindi nyo makita yung salot. Mga salot yan, mga elemento na hindi makikita ng mata ng tao. Pero nakikita namin sila, nakakausap. Tandaan nyo dahil sila ang sugon ng Diyos noong panahon una sa 4 na prinsipe na may taglay na kapangyarihan na pumuksa ng tao. Yan ay si Socrates doon sa Apokalipsis Kapitulo 7. Kasi yung naganap noon, nagaganap din ngayon, tandaan nyo. Yung 4 na prinsipe na yan na pinagkalooban ng Diyos na pumatay, siya ngayon, sila pinuno sa mga sakit na yan na hindi nyo alam. Dahil kayo ay musmus pa lamang, tandaan nyo. Dahil hindi kayo nagbabasa ng banal na sulatan at hindi nyo alam ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ito lawa. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Yung panahon niya, yan si Jesucristo na nagtatanggol sa mga taong papatayin ng Diyos. At anong sabi niya sa Ama? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil kayong mismo, hindi na ninyo alam ang inyong ginagawa. Kaya sabi niya kanina, 3:00 ng hapon, doon sa Paumbong, Malulus, Paumbong, Bulacan, 3:00 ng hapon, hinayang niya na hindi niya kursunada itong nangyayari ngayon. Dalawa, balita nyo, puro fake news. Tanda nyo Sito liwa. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So, nagtanggol siya. At siya ngayon, ang nagsabi nitong salita nito sa Matthew 9:12. Kaya yung mga sakit nyo na yan, di ba pagaling yung doktor, dalhin nyo rito sa Bangkal, Malulus, Bulacan, ay naghanda na kami para hintayin kayo dahil sinabi ng Diyos na maraming parating dito. So, yung iba, sabi niya, magtaas ng sakong. Yung iba naman ay hindi. Alam mo yung magtaas ng sakong, hindi maniwala. Tandaan nyo
So kaya kapag pumunta kayo rito, maniwala kayo. Dahil pagagaling kayo ng inyong paniniwala. Dahil ang kapangyarihan namin taglay, galing sa Diyos, galing kay Jesucristo, galing sa lahat ng mga banal na espiritu. So, hindi namin pinagmamalaki ito pero inimbita namin kayo, lahat na may sakit. Kung hindi kayang pagalingin ng doktor, dalhin nyo rito. Tandaan nyo, handa kami at naghintay sa inyo dahil yun ang sabi ng Diyos na marami siyang paratingin dito. Kahapon lang, 2 na ang dumating sa Maynila. Nagaligaw-ligaw pa sila. Pero sa awa ng Diyos, nakaginawa yung pasyente. Walang tigil na sakit ng ulo. Umiikot ang ulo. Tandaan nyo sa sakit ng ulo. Ngayon, anilawakan lang namin gumaang ang pakiramdam niya. Kaya ngayon, bukas, hahain na namin yan sa Maynila. Dahil yan ang utos ng Diyos kay Moses noong panahon niya. Anumang sakit ay pagagalingin ng isang alay na sinasabi. Dahil ang mga elemento, nagugutom sila sa pagkain. Dahil kayo, di kayo marunong magpasalamat. Dahil sila nagbibigay ng biyaya sa sangkatauhan. Pero hindi kayo marunong kumilala sa hiwagan ng kasalwatan at hiwagan ng Diyos. Ito mo. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. So, dahil bawat isa na lumalabag sa 10 utos, makasalanan. Tandaan nyo Kaya 10 utos ito, nakamarka na sa likod ko. Dahil nilabag ng sangkatawan, kaya andun ngayon, galit na galit sa inyo. Pero habag na habag sa inyo, dahil sa mga fake news na sinasabi ng mga balita, hindi totoo yan. If symptoms persist, consult the doctor. So, ang sakit ay kailangan ng doktor. Kaya sinabi ko na sa inyo noon, mayroong faith healer, mayroong albularyo, mayroong doktor. Yung pag-doktor sa doktor, pero hindi nyo maintindihan ang sakit. Dalhin nyo rito, dahil yan ang priority ni Jesucristo. Lahat ng karamdaman na sa mga tao ay pinagagaling niya, di ba? Ganon din na binigay niya sa mga apostol, sa Matthew 11. At pinalapit niya sa kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Yung mga doktor ba, kaya ba nila paalisin yung mga karumaldumal na espiritu na sinasabi niya sa Biblia? Hindi nila kayang paalisin yan. Puro bakuna, indiksyon. Hindi naman umaalis yung mga elemento. Nasugo ng Diyos sa pamagitan ni Prinsipe Socrates sa Apokalipsis. Dahil 4 na prinsipe, sila pumapatay, tandaan nyo. Si Socrates, sakit. Si Dorway, baha, lindol. Ganon din. Si Norway, vulkan. Ayan, anong nangyari sa Kanlaon? Ang kagandang nagre-revolusyon yung Kanlaon. Hinihintay lang ninyo pumutok. Pero hindi ba pinuputok ng Diyos? Dahil hindi pa panahon. Binibigyan lang kayo ng babala para matakot kayo sa Diyos. Dahil lahat ng sakit na yan o mga nangyayari sa mundo ng babaw, gawa ng Diyos lahat yan. Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya nga, hanapin na ninyo habang maga pa. Nandito sa amin, dahil sinabi niya sa akin, wala ako sa kanila, nasa inyo ako. So, kung saan naroon ng Diyos, yan ang punta ninyo, hanapin niyo. Maliit lang to dampa na kinauran namin. Pero nandito ang Diyos, tandaan nyo. Kamukha rin ni Panginoon, sinilang siya. Saan siya sinilang? Hindi ba doon sa samsaman? Ano nangyari sa samsaman? Pinapagaling niya lahat na may sakit doon. Santo ninyo pa lang yan Bata pa, nagpapagaling na sakit. Nandito rin yung imahen ng Santo Niño. Yung karluwan ng Santo Niño nandito. Dahil marami siyang ginawang himala nung bata pa siya. Kaya nag-iwan ng isang larawan na Santo Niño o anyong Santo Niño para paniwalaan nyo. Alam niyo, biyaya Santo Niño, ilaan lang niya kamay niya.
maamoy nyo yung mabango. Lahat na sakit ninyo, gagaling. Dahil ako ang pinagaling ng santo ninyo. Noong wala pa ako sa panampalataya, nakita ko siya sa Isabela at ang kasangkapan niya ay malaking lalaki na siya ang pinsan ko, si Renyo Kibuyin. Tandaan nyo santo ninyo pala ang presyo niya at yung kamay niya, pagilahan niya, mabangong amoy. Ano yung mabangong amoy sa gabi? Sampagita? Hindi. Dama di noche. Ganun ang amoy, dama di noche. Pag naamoy mo yun, gagaling ka na. Ganyan din ang ginagawa niya ngayon. Pag ano ka, ano masakit mo, dadalawin ka rito. Yung mga inampong ko, magugulat sila. Anong sabi yung mga inampong ko? Ano ba ginagawa yung bata rito? Oh, so nagpapakita pa sa kanila. Pag hinampas niya yung katawan mo na may sakit, gagaling ka na. So, mahiwaga ang pananampalataya ito, sabi ko sa inyo, kaya pinakikilala ko sa inyo, kung meron ba kayong dingge, umarito kayo, at ang Diyos ay naghihintay sa inyo, dahil sinabi niya mismo, nung panahon pa ni Jeremias, kayo manumbalik, kayo tumatalikod, di ba anak? Basahin mo na, Jeremias. Aklat ng Jeremias 3 mula 14. Okay. Dahil gusto ng Diyos na makabalik tayo sa Kanya. Dahil galing ang kaluluwa natin sa Kanya. Yung kaluluwa natin na taglay, na yan ang iyong damit. Ang damit ng ang kaluluwa ay katawan. Kaya yung katawan na yan, ang pinaparusahan niya. Dalhin nyo rito. Dahil siya rin ang magpapagaling yan. Diyan, sinabi niya sa amin. Kaya binabalita ko sa inyo, dahil naawa sa inyo, dahil baka mamatay na naman ng marami, kamukha nung panahon ng una, dembak siya, daming namatay yan. Baka na naman, manatanda naman yun ng vaccine, dembak siya, kawawa mga tao. Okay? So, Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. ano yung Sion? Ang Sion ay yung kaharian ng langit. Kung saan naroon ang Diyos, doon sa bundok ng Sion, nandun ang kapangyarihan na taglay ni Moises. Kaya ngayon, sa panahon natin, ito ang sinabi ng kasulatan. Isaiah 53:1. Dahil nung panahon ni Moises, siya ang bisig ng Panginoon na nagligtas ng Israel doon sa 10 Commandments na inilarawan nyo sa movie, 10 Commandments. Okay? Ngayon, itong bundok na Sinai na sinasabi, hindi na sa bundok talaga. Patag lang ito, pero mataas ang kalaman, mataas ang biyaya, at binabaliwala nyo ito dahil sa kulang kayo sa pag-aaral sa Biblia. Walang natulog kayo na matuwid. Kaya kami mismo, nakaready na para sa inyong para bigyan namin sa inyo ang serbisyong totoo. Walang pagpapakunwari at walang bayad dito. Hindi kami nagpapabayad dito. Hindi kamukha yung mga doktor, mahal magpabayad. Albularyo, mahal ang pabayad. Dito, sabi ko sa inyo, walang bayad dito. Kung naluman ibigay nyo, tinatanggap namin. Kahit na 20 pesos, 50 pesos, pwede na. Tituloy mo. Aklat ng Isaiah 53:1. Ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata, ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. See? Yun lang pamagat eh. Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon o kamay ng Diyos? Sa inyo ba? O kami? Kaya kung di namin aminin, sinungaling kami. Dahil kami, ang kamay ng Diyos sa panahon nito, ginagamit niya kami sa kanyang kapangyarihan. Para sa gano'n naman, mapagaling ang lahat ng sakit, saring sakit,
at sari-saring mahirap na pinagkaloob ng Diyos. Tandaan nyo, kaya ito nangyayari sa panahon na natin, nakasalukuyan. Sinabi niya kanina alas 3 ng hapon sa amin, bumaba siya. Ano sabi niya sa akin? Nasabit ka na ba anak na hindi mo ko narinig? Kaya nga po ako salamat at dumalaw kayo. Kaya pagdalo niya, yan ang una niyang sinabi. Ayaw na niyang makita. Masama ang loob niya sa ginagawa ninyo ngayon. Balita niyo mga fake news. Gringy, fake news yan. Salot yan. Tandaan nyo, na ipinagkaloob niya, nadala-dala ng 4 na prinsipe. Prinsipe Socrates, siya may dala na sakit. At yung bagyo ay dala ni Norway. Tandaan nyo, kaya ulan na yan, babahin na ang Pilipinas. Sinabi niya kasi yan, nababahayin na ang Pilipinas. Akala ko buong Pilipinas. Yung pala, partial lang. Yun lang, mababagda ko. Tandaan nyo So, wag mangyari nung panahon ni Noe na ilunod niya ang buong Pilipinas. Kawawa naman kayo. Kaya magbalik loob na kayo bago mga dumating ang kakilakilabot ng galit ng Diyos. Dapat kayong matakot. Kaya sabi niya doon sa Deuteronomio 4:10, ito sinabi niya kay Moises, at yan din nasasabihin ko sa inyo, na kayo pumarito na. At tatanggapin ko yun dahil yan ang tungkulin namin sa kapagligtas ng tao. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanilang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Kaya nga, lalapit kayo rito at hinihintay namin kayo para turuan namin kayo matakot sa Diyos. Dahil sabi niyo, lahat ng tao ay mamamatay. Okay, maniwala ko ro. Kaya lang, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Okay, may pasya na rito ng Diyos yung panahon pa ni Jesus. Sa pamagitan ng bibig ni Propeta Juan Evangelista doon sa 21:8 ng Apokalipsis. Yan ang abutin ng taong magsalanan kundi marunong magsisi bago mamatay. Kailangan bago tayo mamatay, nagbago na tayo, mabanal na tayo. Dahil tinatawagan na tayo ng Diyos upang magbanal. Dahil tayo lahat ay mamamatay. Walang hindi mamatay sa atin. Kaya lang, maroon tayo sa langit, hindi sa impyerno. Dibasahin mo. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagasang nagniningas na apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. See? Sino yung sinungaling? Yung nananatan na ama namin. Nasa langit ka, dumating na ang karera mo, sundin ang loob mo, hindi man yun nasusunod. Ano kalooban ng Diyos kasi? Inayag na ni Jesus yung panahon niya sa San Juan 4:22. Nasambayan ng Diyos sa Espiritu at katuruan. Ganon ang ginawa niya kay Moses. Sumamba sila sa Espiritu sa bundok na sila at pinarinig ng Diyos yung sining niya sa kanila. Yun din ang mangyayari sa ating kapanahunan. Dahil sabi niya sa akin kanina, pag dumating kayo rito, iparinig ko sa inyo at ipakilala ko sa inyo ang Diyos. Tandaan nyo, kahit na ng panahon ni Jesucristo, walang nakakilala sa Diyos kailanman, kundi siya lang ang nakapagpakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa Kanya. Dahil siya manggagamot. Ganon din kami. Ang Diyos ay nasa amin at kami ginawa niyang manggagamot. Kagaya ni Jesucristo. So, ginagaya namin si Jesucristo dahil yan ang sinabi niya. San Juan 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya
ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. See? Nung panahon niya yan panahon natin. Anong sinabi ni Jesus yung panahon niya? Sa 12, ay sa 10. Sa 11 pala. Tapos mo. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. See? Kaya kayo, kung wala kayong paniwala sa sinabi ni Jesus doon, gaya rin kayo ng tao ng panahon niya, Katoliko, Romano, pinatay nila siya dahil hindi sila maniwala ang Diyos ay nasa kanya. Tandaan nyo ano sabi ni Pilato? Nung i-demanda nila si Jesus, walang kasalanan ng taong ito. Nasukan niyang ikamatay. Bakit? Alam ni Pilato na manggagamot siya. Marami siyang niligtas sa tao. Kaya hindi dapat patayin siya. Ano kasi demanda sa laban sa kanya? Siya daw ay namumusong. Hindi sila maniwala na ang Diyos ay nasa kanya. Kaya kami naman nakahanda sa inyo dahil ang Diyos ay nasa amin at naghihintay sa inyo upang pagalingin kayo. Kagaya ng paniwala ni Nicodemo. Ano sinabi ni Nicodemo sa 3 ng San Juan? Yan Nicodemo, membro ng gobyerno ito Mula 1. Oo. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo. Paresyo. Alam niyo Paresyo? Nanunungkulan sa bayan at pangulo sa iglesia ni Kristo nung panahon niya. At ito sinabi niya. Isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. See? Yan ang paniwala ni Nicodemo bilang saksi niya dahil siya ay membro ng kanyang iglesia, pinuno ng mga Hudyo. Anong relihiyon kasi ni Jesus? Hudyo. Tandaan nyo So, bilang Hudyo, nakikita niya ang ginagawa ni Jesus, kaya siya naging saksi ni Jesus. Na nagsabi kung walang Diyos sa kanya, wala siyang magawa, magpagaling na anumang sakit. Ganon din kami. Kung walang Diyos sa amin, paano kami magpagaling ng sakit? Tandaan nyo Kaya, binabalita namin sa inyo na kung meron kayong problema dahil pinagaling namin dito, milyon na. Tandaan nyo dahil 50 years na ako nagsiservisyo sa Pilipinas, milyon na ang mga taong pinagaling ko. Mula pa doon, sa Northern Luzon, hanggang dyan sa Maynila, hanggang sa Batangas, nakarating ako na magpagaling ng masakit. Kaya hanggang ngayon, hindi ko nilulubayan dahil yan ang panata ko sa kanya. So, bilang kung ginagamit niya at kami, kaya inibigyan namin kayo, anuman naramdaman nyo sakit, huwag kayo munang magpapadoktor dahil yung salot, hindi nyo alam, hindi makita na x-ray salot, kahit na mangkukulam, mambabarang, hindi makita sa x-ray yan, tandaan nyo. Dahil sari-sari sakit ang pinapagaling ni Jesus at ganoon din ako. So, kaya ito ang sinasabi ko sa inyo, hanapin nyo ang Diyos habang may panahon pa. Jeremias, Siponias, 2:1. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, magpipisan o bansang walang kahiyan, bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. See? Nagagalit na ngayon, Sunod-sunod na ang dilubyo. Wala lang humpay o ulan. Bumabaha ng Pilipinas. Sakit. Hindi mapapagaling ng mga doktor. Ngayon, bago na naman. Dengue na naman. Tapos lang yung monkeypox na sinasabi nyo. Monkeypox.
Ano ba yun? Monkeypox. Bulutong monkey. Pati, ano na, napagbintangan. Pati monkey, pinagbibintangan nyo. Pati lamok, pinagbibintangan nyo. Samantalang espiritu yan na karumal-dumal na sinabi ng Biblia. Yung iba naman, hindi karumal-dumal eh. Dahil yan, inutusan lang nyo sila. Nakakausap namin at pumapayag naman sila. Hindi pumayag sa amin nung makausap ko yung reyna ng Biringan. Tanda nyo, inkantada ng Biringan na sinasabi nyo. Nakausap ko na yan. Ano sabi niya? Dahil niyaya ko siya na makisa para sa kapayapaan. Ayaw niya. Dahil matitigas daw ang ulo ng tao. Kaya palagay ko may kinalaman. Yung inkantada ng Biringan dahil sa mga sakit na yan. Na dengue na sinasabi nyo. Tanda nyo kamukha rin Madam Arayat na sinasabi nyo sinukuan. Huwag ko raw pakialaman yung ginagawa nila. Basta yung tungkulin ko raw ang gagawin ko. Dahil tungkulin lang, bigyan ng sakit ng tao dahil para magtanda. So, nakausap ko na lahat ang mga inkantada. Nakausap ko na lahat ang mga prinsipe na 4 na yun. Tanda nyo. So, matakot na kayo. Dahil yun mangyayari. Kung paano tayo marami, babawasan ng Panginoon ng tao bago siya mapaghari. Dahil ang Diyos gusto na maghari. Pero hindi niyo paniwalaan na ang Espiritu ay siyang nagmamaniwa sa amin at nagbibigay sa amin ng biyaya, ng kagalingan. Dahil yan sinabi ni Pablo doon sa Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. See? Kami pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Paano kayo ngayon? Dahil di kayo pinapatnubay ng Espiritu, hindi kayo anak ng Diyos. Dahil anak kayo ng Diablo. Dahil kayo nagpapayaman. Puro kayamanan na hinangan ninyo. Yan bang kayamanan niya makapagliligtas sa inyo sa karawan ng galit ng Panginoon? Kahit na anong gawin nyo. Hindi kayo maliligtas ng pera, tanda nyo. So, itong mga bagay na ito, ipinakikilala ko lang sa inyo dahil yung sinabi niya sa akin sa alas 3, hindi na gusto ang nakikita niya ngayon. Yung narinig niya, mabalibalita, hindi na raw niya gusto dahil puro fake news. Dahil yung sakit na yan, siya ang nagbibigay, tanda nyo. Dahil siya, Diyos lang ang baharing pumatay. Kaya lang, maraming namamatay. Dahil lang sa sinasabi yung bakuna, injection, maraming namamatay. Lahat ng tao na bakunaan para maiwas na sakit kanyo. O bakit na mamatay sila? Walang effect yung mga bato, bakuna na yan. Tanda nyo So, para matupad niya, sinabi niya doon sa 28:58, sa 59 ng Deuteronomio. Bawat salot. Kung gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo at ang salot sa inyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kilabot na sakit at totoong malaon. Dahil yan sinabi ni Jesucristo sa Matthew 5:18, isang kunlit, isang tuldok, walang mawawala sa Biblia hanggang sa lahat ay matupad. Ito mo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal. O, yan may buwal, mamatay. Kaya yung makita niya, kanina sinabi niya, hindi ko na gusto makita ang nangyayari ngayon. Unang-una, dahil kayo kasi matindi ka sa ulo nyo. O, dahil sinabi niya sa Biblia, lumapit kayo sa Diyos. Pasakop kayo sa Diyos.
Ayaw niyo paniwala ang Diyos ay Espiritu. Ipinakilala ni Jesus yan ng panahon niya. Walang maniwala sa sinasabi ni Jesus. Alright. San Juan 4:22 hanggang 24. Pinakilala na ang Diyos ay Espiritu. Anong sinasamba nyo? Rimulto, pera, yan ang mga Diyos nyo. Negosyo, yan ang mga Diyos nyo. Makapagliligtas ba yan? Tingnan nyo ang mga nasusunog ngayon, no? Mga pabrika, naglalagyan, mayaman, dami nang nasunog na pabrika. Tandaan nyo dahil yan, hula niya noong nakaraan isang buwan na magkakaroon ng sunog. O pati Amerika, California, nasunog na. Nagpasalamat din sa tao dahil makadiyos siguro. Kaya siya lang ang naligtas. Tandaan nyo So, para maligtas kayo lahat, pasakop na kayo sa Diyos na sinasabi ni Jesucristo. Tuloy mo. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. O, nung panahon niya, Hudyo ang tagapagligtas. Kagaya niya, hari siya ng mga Hudyo. At yung mga apostol niya, Hudyo rin. Ang relisyon niya ay Hudyo. Sa wika, Ingles ay Judaismo. Tandaan nyo Sige, tuloy mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano yung ngayon nga? Nauna, sambahin nyo sa Espiritu, huwag sa mga remulto. Dahil yung remulto na pinaparando niya sa Manila na Nazareno, hindi nyo alam kung anong kulugan ng Nazareno. Manggagamot ng taga Nazaret na siya si Jesus. Ngayon naman, may manggagamot ng taga Bulacan. Puntahan nyo rito. Baka sakaling maawa ng Diyos sa inyo at kayo'y iligtas niya. Basta dalhin nyo ang inyong paniniwala. Huwag kayong mamiluspo. Huwag kayong mag-alilangan. Sabi ni Santiago na nag-alilangan ay walang inaasahan na biyaya sa Diyos. Kaya pag lumapit kayo, may tapat na puso at may tapat na paniwala. Dahil sabi ni Jesus sa babae pinagaling niya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, pag lumapit kayo, dalhin nyo inyong pananampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit. At yun nga ang ginagawa niya mula noon hanggang ngayon. Okay? Kagaya na sinabi ni Nicodemo, kung wala Diyos kay Jesus, hindi makabaling ng anumang sakit. Yan ang hinangan ni Nicodemo, kaya pinangalan niya born again. So, ito nagaganap ngayon. Nagaganap noon. Pareho lang, tanda nyo, iba lang panahon. Okay? Sige, tuloy mo, buwasa. Katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Makakausap ba ang Espiritu? Nakakausap na ang Espiritu. Nandito na rin si Moses. Matagal na sa akin si Moses. Nagpapagaling mga tao ng panahon niya. Nandito pa rin. Katulong namin na nagpapagaling ng anumang sakit. Tandaan nyo sa lahat ng banal na Espiritu ay nandito sa amin. San Miguel, Gabriel, Raphael. Yan ang first three. Miguel, Gabriel, at Raphael. Sino si San Raphael? Doktor yan ng Kalangitan. Kasama ni Dr. Rizal. Kaya marami na kami pinagaling ni Dr. Rizal. Tandaan nyo. So, kung lumapit kayo rito, makilala nyo siya. Dahil siya ang sugo ng Diyos doon kapanahonan niya. Anong relihiyon ni Rizal? Hindi nyo alam? KKK yan. Kagalang-galangan. Taasan. Katastasan. Katipunan. O, see? Alam niyo katipunan? Kapulungan. Assembly. Mataas na uri tinuturon Rizal. Hindi nyo kinalala. Sabi nyo, taksil sa bayan. Pinatay ninyo. O, ganun din ang ginawa nyo kay Jesus, di ba? Taksil sa bayan. Pinatay ninyo. Hanggang ngayon, pinapako nyo si Jesucristo. Tandaan nyo. Dahil ayon, tanggapin ang tungkulin nyo. At hindi kayo sasamba sa Espiritu. Pinapako nyo si Jesucristo. Galatians 3:1. Tandaan nyo. Pag
pakinggan nyo mabuti, Evangelyo. Kung di nyo maintindihan, magtanong kayo ha. Hindi, mas maganda yung nagtatanong kaysa nagmamarunong. Salamat ko sa inyo. O mga mangmang na taga Pilipinas, Ayun. Sino ang Magpapay mga- talaga. sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. O, nahayag na. Balitaan nila na pinako sa cross. Sino nagpako sa cross? Yung hindi naniniwala, ipinapako nila sa cross si Jesucristo. Ang hindi tumutuwan sa tuli nila, ipinapako si Kristo sa cross. Tandaan nyo, maliwanag yan na sinabi ni Pablo. At si Pablo, at pinatay din nila dahil hindi nila maniwala sa sinasabi ni Pablo na siya ay taong makasalanan. Abogado kaya yan. Pumapatay ng tao. Pero biniyag ni Jesucristo at naging ministro at siya nagturo na sinasabi sa Roma 8:14 na lahat na pinapandumay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil naniwala siya doon sa daan ng Damasco. Alam niyo yung daan ng Damasco? Simbahan sa Damasco. Pumunta si Pablo para patayin niya yung mananamba sa Espiritu. Sino nakalaban niya? Sino bumulang sa kanya? Di ba si Jesus? Di ba sa akin? Aklat ng mga gawa ng mga apostol 9:1. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Siya, liwanag ha. Alagad ng Diyos, pinapatay niya. O, sinong nakasabukan niya ngayon sa daan ng Damasco? Tuloy mo. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. So, maliwanag ha. Dahil patay na si Jesus doon. Ano ang ginagawa ni Pablo? Pinapatay niya yung mamanamba sa Espiritu. O, dahil ang iglesia ng Diyos, sila yung mga taga-Damasco. Maraming pang iglesia na inabalan ni Pablo sa Jerusalem. Pinagpapatay niya yung iba. Tandaan nyo ha. Kaya, dahil sinabi na Jesus yung buhay pa siya, ano mang gawin ng tao sa inyo, ako, ang ginawaran niya, nandun sa San Juan ata. Ano mang ginawa mo dito sa kaliplitan na sumasampaling sa akin, Mateo 5:25. sibasahin mo. Yung patotoo. Mateo 25. Kung magkagayoy sila na may sasagot, magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Ito ba yon? Oo. O nauuhaw, o isang tagaibang bayan o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan at hindi ka naming pinaglingkuran, kung magkagayo sila sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yaming hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. See? Kung di nyo tulungan ng mga taong may sakit at pinapatay ninyo sa pamagitan ng vaccine, injection, o ano man, x-ray aparato, hindi nyo makita yung sakit. Kaya ginagawa nyo kay Kristo. Tandaan nyo ha. So, sino ngayon ang kaaway ninyo? Si Kristo ngayon, dahil siya nagbibigay ng sakit at karamdaman sa mga tao. Dahil naghiganti siya doon sa nangyari sa kanya. Kung napanood nyo yung Passion of Christ, yun ang naalala niya. Pinalalabas nyo kasi sa cellphone o sa TV. Passion of Christ, naalala niya tuloy yung mga tao na pumatay sa kanya. O sino yung mga tao na pumatay sa kanya? Nung sinabi ni Pilato na walang kasalanan ng tao ito, sino ang mga tao ngayon? Si Caiaphas, si Anas, si
Sino yung ay Caiphas at saka Anas? Yan ang obispo. At si Caiphas, siya ang arsobispo na sumampal sa mukha niya. Dahil si Jesus ang manghuhula. Ano sabi ni arsobispo? Caiphas, hulaan mo nga ngayon kung sino ang sumampal sa iyo. Hindi ko bigyan mo si Jesus. Huhulaan pa ba? Nasa harap niya sumampal. Isang insulto sa isang manghuhula. Tandaan nyo, dahil ang Diyos ay manghuhula. Ano man bagay na ililihim mo, makikita niya. Nandun sa Jeremias 23:23. Kaya namang hula ni Jesus, hindi na paniwalaan na manghula siya. Kaya piniligan na mata niya, sinampal ni Caiphas. Arsobispo yan ha, kasama ni Anas, na papa ng Roma noong panahon niya. Anong sabi niya? Hulaan mo nga ngayon kung sino ang sumampal sa iyo. Kasi yung hula yan, yung sinasabi niya ni Jesus doon sa Matthew 23, na nilalapastangan nila yung mga babaeng bao. Alam niyo, babaeng bao, mga madre, binubuntis nila. So, napahiya yung mga pare. Dahil sa hula ni Jesus. Kaya sinampal siya at hindi naman kay Pilato ng kamatayan. Bagamat sinabi ni Pilato na walang kasalanan, pinagpipilitan nila na ipako sa krus. Yan ang naalala ni Jesus. Dahil ang tao ay pinamagitan niya nung sabi ng Diyos na papatayin niya lang ng tao. Ano sabi niya? Ama, patawanin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon, hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Puro fake news ang balita. Sabi nyo, labanan ng fake news. Pero ang fake news ay naghari na sa mundong babaw. Ang sakit na yan, mga salot na yan, yan ang gawa ng Diyos. Gawa ni Jesus dahil pinaghiganti niya. Naghiganti sa mga tao hindi naniwala sa kanyang ebanghelyo. Tandaan nyo, nandun sa Thessalonica. Pangalawang Thessalonica 1:7 hanggang 9. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ng mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang kapahamakan, mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Okay, nabasan lang natin, di ba? Sa Damasco, sino binihag niya doon? Hindi ba si Pablo? Sino si Pablo kasi? Mamamatay tao yan. Marami siyang pinatay na manampalataya sa Espiritu. At nagalit ang Panginoon sa kanya, kaya binulag siya at ginawa niyang alagad. Kaya para matumpan yung Biblia doon sa ba yun? Pagkasabi. Isaias 1:18. Kahit na makapal pa sa mukha nyo ang kasalanan ninyo, patatawarin kayo ng Diyos. Kagaya ni Pablo. Tandaan nyo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Okay? Mapagpatawad ng Diyos. Dahil tayo lahat ay anak niya. Tandaan nyo. Kaya lang, nangaligaw-ligaw kayo. Tuloy Dahil ko to. inilagaw kayo ng mga relihiyon peke. Kasi kagaya sa Katoliko Romano, Iglesia ni Cristo, mga buang again. Dahil ang born again, hindi relihiyon yan. Patakaran yan na kailangan kayo sumilang na muli. Dahil ang sumilang sa Espiritu ay Espiritu na. Tandaan nyo So, hindi relihiyon yan, pero ginawa yung relihiyon, kaya nabuang na kayo lahat. Okay? So, kagaya na sinabi niya, magsiparito kayo. Patatawarin niya kayo, kahit na makasalanan kayo. Dahil gusto niya magbalik tayo lahat sa kanya. Yan ang sinabi niya. Gusto niyang makabalik tayo lahat. At gusto niyang maligtas kayo lahat sa pamagitan namin. Kaya binabalita namin sa inyo ito, handa kaming tumanggap sa inyo. Dahil yan ang utos niya sa amin.
na kayo lahat ay aming pagagalingin. Dahil kami binigyan ng biyaya na kagaya binigay niya sa mga apostol niya. Doon sa Matthew 10:1. Isayas nito tuloy, tama na yun. Sige, tuloy mo. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikay ng buti ng lupain. Sige? Ngunit, kung kayo magsitanggi at manganghimagsik, kayo lilipuli ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. O paryaya na kahit na makasalanan kayo, makapalma sa mukha nyo, patatawarin niya kayo. Pero kayo tumanggi, talagang lilipulin kayo ng tabak ni San Miguel. Tandaan nyo, dahil si San Miguel siya ang pumapatay sa mga makasalanan. Tandaan nyo yun na. San Miguel Arcangel, nakita na niyo doon sa buti ng Jin, San Miguel Jin. Nakikita nyo parati, hindi nyo paniwala na pumapa talaga, pati hindi mo ito, papatay niya yan, tandaan nyo. So, hindi naman kayo demonyo, di ba? Marunong naman kayo magsisi. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga bulada sa mga pare. Buladas na Iglesia ni Cristo. Lahat ng reliyon na buladas. Huwag niyong paniniwalaan yan. Dahil inililigaw lang kayo. Tandaan nyo. Yan ang sinabi niya doon sa Roma 16. Roma 16:17. Tandaan nyo yung may pagkabahagi. Ngayon ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at mga katutisuran laban sa mga aral na inyong mga pag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. O bakit? Mayaman ang mga reliyon eh. Tiyan lang ang inatupag nila, busugin. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, dinadaya mga puso ng mga walang malay. So, yung walang alam sa Biblia, dinadaya ninyo. Itinuturo nyo mali at diniligaw nyo sila. Kaya sila ang hinahanap namin. Kayo na naligaw sa mga reliyong peke. Hinahanap kayo ng Diyos. Magbalik loob na kayo at siya'y handang tatanggap sa inyo. Dahil matagal na niyang hinintay tayo mula pa nung namatay si Jesus Cristo. Okay, hanggang ngayon. Ilang taon na? Year 33? O ngayon, year 2025 na. Ang tagal nang nagpapasensya ang Diyos, tandaan nyo. Pero si Kristo galit na. Dahil sa ginawa nyo sa Kanya, na paglalapastangan, pati yung rebulto, pinagpalin nyo sa rebulto, kinukuskusan nyo ng panyo yung rebulto. Hindi naman kayo gumagaling, lalo dumadami, masakit. Hindi naman si Jesus yung kinukuskusan ng panyo eh. Si Pablo yun, tandaan nyo, basahin nyo sa gawa. Si Pablo ang kinukuskusan ng panyo at gagaling ang sakit ng tao. Bakit? Gagaya lang kayo. Iba pa ang pamamaraan. Iniligaw nyo mga tao, tandaan nyo ah. So, dahil sinabi niya sa akin kanina, hindi niya gusto ang nakikita niya at narinig niya sa mga balibalita. Puro fake news. Tandaan nyo ha. Kaya yung dengue na yan. Walang dengue kay Jesus. Lahat ng uri na sakit ay pinapagaling niya. Ganun din ng mga apostol. At ganun din kami. Kaya nang utos sa mga apostol ito, 17 hanggang 8 ng Matthew. Yung utos niya sa mga apostol, isa rin ang ginagawa namin. At samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo ng mga sabi, ang karanang langit ay dumating na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. See? Kaya hindi kami nagpapamayad dito. Tandaan nyo, servisyo totoo. Hindi namin kailangan ng pera nyo. Kailangan kayo ng Diyos. Kaya manumbalik na kayo sa Kanya. Okay? Marami ang pa ako sasabihin sa inyo. Pero, baka magsawa kayo. Pero, babalikan ko pa kayo. Tandaan nyo.
Hanggang dito lang. Kita mo yung Kingdom of Heaven. Muli po ay ito ang Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God. Ang itinayo mismo ng mga banal na espiritong pananampalataya para sa ating kapanahunan. Ang pananampalatayang maka-espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa ating pastor sa kapanahunang ito na si Pastor Mawirat. Muli po mga kapatid sa pananampalataya, ang hiwagang ito ay hindi matatarok o maunawaan ng bawat tao maliban kung sasaliksikin nyo ang kasulatan, sapagkat mismo ang kasulatan na magpapatunay para sa ating kapanahunan na ikaliligtas natin na ipinagkaloob ng Diyos ang tao na may taglay ng daan ng katotohanan at kalayaan na ipinisinulat ng ating Panginoong Kristo sa aklat ng San Juan 8:32. Muli, ang nais magtanong ay magtanong lang po sa comment section. At ang mga nais magpagamot, ito po ang lokasyon niya. Malolos, Bulacan. Barangay Bangkal, Old Bangkal. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.